Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng Merry Christmas. No, Merry Christmas sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Merry Christmas po at pinagpalang bagong taon. Merry Christmas kasi ito ang huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya Merry Christmas pa rin ang bati. Tayo mga Katoliko, nagsisimula ang Pasko noong December 25. Hindi September. Itong mga to. Kasi ang aga magdiwang ng Pasko natin. Kaya pagkatapos ng December 25, pakiramdam natin, tapos na ang Pasko. Hindi. Nagsimula tayo magdiwang noong December 25 at natatapos ito sa kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. Ngayong araw na ito, ang huling araw ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya bumati pa kayo ng Merry Christmas. No? Pero wag ka nang mamasko. Nabigay na nung December, no? Okay na 'yon, 'di ba? Wag na mamasko, batik na lang, 'di ba? Merry Christmas po. Nais kong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. Ang aking kwento ay tungkol sa isang kura paroko. Itong kura paroko na ito, isang araw, matapos magdiwang ng banal na misa, pinatawag ang lahat ng mga lingkod ng simbahan. Anong meron? Pag nagpatawag ang pare, matapos ang misa, ayan na naman. Part 2 ng sermon, di ba? Lagi naman ganon si Father, di ba? Pag nagpatawag, itong pare na to, pinatawag lahat ng lingkod. Matapos niyang magdiwang ng banal na misa, sapagkat nagkalat ang mga pusa sa simbahan. Meron ba kayong alam na simbahan na maraming pusa? Naantala kasi yung misa ng mga pusa. Habang nagmimisa si Father, ang malilikot ang pusa, tumatalon sa altar, ningangat-ngat ang mga mantel, at kinakagat ang mga bulaklak. Wala pa doon yung nawala yung mic. Sino ba yung parish priest na yon? Kaya nga, isang araw, pinatawag na niya lahat ng lingkod. At sinabi ng kura paroko, ayaw na niyang makita ang mga pusa muli sa simbahan. At sino mang makapagpaalis o sino mang
makapagpalayas ng mga pusa, bibigyan niya ng gantimpala. Gusto niyo ba yon? Alam mo naman, siyempre mga lingkod, kanya-kanyang isip, paano kaya mapapaalis ang pusa sapagkat may gantimpala? Ang una nagtaas ng kamay, ang lay minister. Oh, sabi ng lay minister, Father, ako nang bahala sa pusa. Itataboy ko. Gamit ang walis. Oh, papaluin ko, gamit ang tungkod. Huwag lang silang bumalik. Hindi naman pumayag ang kura. No, dahil hindi naman mabuti na saktan ang mga hayop. Di ba? Hindi pumayag ang kura. Kaya sabi, sino pang merong naiisip? Hindi nagpatalo ang Mother Butler. No? May naisip siyang paraan. Sabi ng Mother Butler, alam ko na, Father, isasako namin. Pagkalagay namin sa sako, paiikutin namin at ililigaw. Ilalayo para hindi na makabalik. Hindi naman pumayag yung kura kasi nakakaawa naman yung pusa. No? Ikaw ba naman isako? Mas paikot-ikutin, hindi ba? Ayaw pa rin pumayag ng kura. Hanggang sa may magandang ideyang pumasok sa isang sakristan. Oh, sanay mga sakristan, pasok. Sabi ng sakristan, Padre, may naisip na akong idea. Gusto mong mawala ang mga pusa? Oo naman, sagot ng pare. Pero ayaw mong masaktan? Ay, oo naman, sabi ng pare. No to animal cruelty tayo. Ayaw mo silang makita sa simbahan? Oo nga. Ayaw mo na silang magbalik? Oo nga. Ano ba yung naisip mo? Sabi ng pare. Sabi ng sakristan, alam ko na. Itong paraan na to, sigurado, Father, effective. Hindi na magbabalik ang mga pusa. Ano ngang gagawin? Sabi ng sakristan, binyagan nyo. Kapag bininyagan mo ang pusa, Father, hindi mo na sila makikita. At natahimik ang pare. Totoo ba ito? Kapag nabinyagan, hindi na muling nakikita sa simbahan? Di ba, Ma'am Janet? Mahigit 1 taon na ako dito sa parokya natin. Kung mayroong dalawa, no? Average, 2 bata, 2 batang binibinyagan linggo-linggo sa loob ng 1 taon, more or less, meron ng mga roughly to say, safe 80. 80 na bata. Hindi ba? 80 na bata, isama mo nanay, tatay. Ilan? 80 plus 160. 240. Isama mo pa yung mga ninong at ninang. Dami niyan. Diba? Kung yang mga yan, pagkatapos ng binyag, nagsisimba, di sana hanggang rekto, puno tayo ng tao. Tama? O ngayon, tama ba ang sakristan? Kapag nabinyagan, hindi na nakikita muli. Tawan-tawa si Nanay Shoni, di ba? Nakakatawa pero nakakalungkot. Kasi hindi dapat ganon. Pero yan ang realidad. Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. May 3 bagay tayong matututunan tungkol sa binyag ni Jesus. 3, at atin itong pakatandaan. Tayo man lang, mga binyagan, hayaan mo na yung mga hindi bumalik. Pero itong 3 ito, matuto sa binyag ni Jesus. Una, matuto tayo sa pagpapakumbaba. Pakisabi nga po. Narinig natin sa ating ebanghelyo, ang pagtutol ni Juan Bautista nang lapitan siya ni Jesus para magpabinyag. Ang sabi ni Juan Bautista, ako po ang dapat binyagan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Kung babalikan natin, pinapangaral ni Juan sa lahat na ang binyag ay para sa pagbabalik loob sa Diyos mula sa mga nagawang kasalanan ng tao.
Yung mga taong binibinyagan noon, nagbabalik loob sa Diyos. Kaya ang binyag ay paglilinis mula sa kasalanan. Kaya nga sa tubig, pag binubuhusan, ibig sabihin, nalilinis tayo sa kasalanan. Hindi ba? Tayo'y merong minanang kasalanan. Kaya nga ang sanggol, kapag nabinyagan, nagiging malinis muli. Dahil ang binyag ay paglilinis mula sa kasalanan. Tumutol si Juan dahil alam niyang si Jesus ay Diyos. Dahil si Jesus ay Diyos, wala siyang kasalanan. Anong lilinisin kay Jesus? Malinis na siya. Anong pagbabalik loob niya sa Diyos? Siya'y anak ng Diyos. Hindi na niya kailangan magpabinyag. Pero si Jesus, kahit wala siyang kasalanan, ibinilang niya ang sarili sa mga makasalanan. Ulitin ko po, ibinilang niya. Hindi niya sinabing siya'y naging makasalanan. Hindi. Ibinilang niya ang sarili sa mga makasalanan. Ibig sabihin, binaba niya ang sarili niya sa mga makasalanan. Hindi ba tayo? May mga kalugar ba kayo dito nung yumaman na, hindi mo na naging kalebel? Meron ba kayong kilalang ganun? No? Yung pagkayaman, no? Dati, marami lang din naman utang yan. 'Di ba? Dati, nandyan lang din naman yan. Pero nung yumaman na, parang wala nang kilala. Parang hindi na nakatapak sa lupa. 'Di ba? At maganda yung kasabihan na hindi nakatapak sa lupa. No? Kasi ang pagpapakumbaba sa Ingles ay ano sa Ingles ang pagpapakumbaba? Humility. Ang humility salita ay galing sa salitang Latin na humus. Ibig sabihin, lupa, earth. Hindi ba? Ano Ingles ng tao? Human. Ibig sabihin, ang tao galing sa lupa. Dapat nakatapak sa lupa. Kaya nga, ang tao, kapag hindi nakatapak sa lupa, anong tawag? Hello? Ano tawag kapag ang tao hindi nakatapak sa lupa? Mapagmataas. Sa parola, ang tawag nila sa taong hindi nakatapak sa lupa ay multo. No? Ganun. Nung sinagot akong ganun, di ako nakasagot eh. No? Hindi ako handa. Oo nga naman, no. Pag hindi nakatapak sa lupa, multo. Ang galing talaga ng taga-parola. No? Multo daw. No? Hindi ba yung kasabihan natin, kapag hindi nakatapak sa lupa, mapagmataas. Kaya nga, dapat ang tao nakatapak sa lupa. Ibig sabihin, mapagpakumbaba. Si Jesus, bagamat Diyos, bumaba. Naging tao. Para maabot ang tao, hindi lang tumapak sa lupa, nagpakababa. Itong una nating matututunan sa binyag ni Jesus, pagpapakumbaba. Pangalawa, pagsunod. Sabihin nyo nga po, hindi man sumang-ayon si Jesus sa pagtutol ni Juan dahil lang sabi niya, hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin para matupad ang kalooban ng Diyos. Ang ganda nung pinakita ni Jesus. Ang ganda nung sinabi ni Jesus. Ibig sabihin, mas matimbang ang sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ng tao. Kaya iyon ang dapat masunod. Kahit sinasabi ni Juan, hindi mo na kailangan magpabinyag. Huwag, ako magbibinyag sa'yo. Kahit yun, hindi sinunod ni Jesus. Ang sinunod niya, kung ano ang kalooban ng Diyos. Marami sa binyagan ngayon, matapos mabinyagan, nakakalimutan na ang pangako na manampalataya sa Diyos. Sa binyag po, nangangako ang bibinyagan na mananampalataya sa Diyos. Maaring nakalimutan nyo na o maaring hindi pa kayo
nakakaintindi noon. Kasi sa binyag, ang mga ngako para sa mga bata ay ang mga magulang at ninong at ninang. Pero sa binyag, nangangako na mananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, may tiwala sa Diyos, may pakikinig sa Diyos, at may pagsunod sa Diyos. Ngunit, nababaliktad. Dahil ang nagiging mas matimbang sa tao ay kung ano ang sinasabi ng sarili kesa sa sinasabi ng Diyos. May pagsunod sa Diyos. Alam ko po, mahirap naman talagang maunawaan ang Diyos. Tama. Yung iba sasabihin, gusto ko namang sumunod pero hindi ko maunawaan ang Diyos. Tama. Ito po ang tip. Ganito ginagawa ko. Ako po, para masunod ko ang kalooban ng Diyos, matapos kong gawin ang lahat, matapos kong ibigay ang lahat, kapag hindi umuukol, kapag hindi nangyayari, kapag hindi ibinibigay, maaring hindi ito gusto ng Diyos. Iintayin ko kung ano ba ang kalooban ng Diyos at yun ang susundin ko. Matapos mong mag-aral mabuti, matapos mong ibigay ang lahat, kung bumagsak ka, huwag ka magdamdam. Baka may ibang plano ang Diyos. Baka may tinuturo pa ang Diyos. Matapos mong magsumikap, magtiyaga, kung hindi pa umuukol ang tagumpay, maring hindi pa panahon. Hintay mo lang. Huwag ka mainip. Sundin mo lang ang Diyos. May tamang timing. Ganyan ang pagsunod sa Diyos. Iniintay ang kalooban ng Diyos. Si Jesus nagpabinyag bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlong matututunan natin sa binyag ni Jesus ay pagpapakabanal. Sabihin nyo nga po, ano yung una? Pangalawa, pangatlo, nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya, gaya ng isang kalapate, at isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ibig sabihin, sa binyag, nagiging anak tayo ng Diyos. Pinapakilala tayong anak ng Diyos. Kapamilya tayo ng Diyos. Kaya naman, bawat binyagan dapat maka-Diyos. Sabihin nyo nga po, maka-Diyos. Maka, ibig sabihin, panig, kakampi, at kaalyado ng Diyos. Di ba ganon ibig sabihin? Maka. No? Parang makapamilya. Ibig sabihin, lahat ng gagawin mo para sa pamilya. Maka-asawa. Lahat ng naiisip mo para sa iyong asawa. Di ba ganun yon? Maka, ang ganda ng salita na yun eh. Maka-pamilya. Maka-Diyos. Para ka sa Diyos. Naalala ko po, yung tatay ko, lagi sinasabi sa akin, ako daw ay maka-ina, maka-nanay, mama's boy. No? Kasi po, nung bata pa kami, tuwing kami mamamasyal, no? Pag namasyal kami sa mall, kakain muna kami ng ng tanghalian. Pagkatapos naming mananghalian, papipiliin kami. Sabi ng tatay ko, sige, hiwalay na. Kanino nyo gusto sumama? Kay mama o kay papa? Lagi ko sumasama sa nanay ko. No? Bakit? Kasi yung tatay ko, hindi na kami kumakain uli pagtapos nun. No? Hanggang gabi kami sa mall, hindi kami kakain. Puripo tatay ko eh. No? Ang dadaling kami niyan sa National Bookstore. No? Sobrang kuripot, lalagyan kami ng lobo para hindi kami maligaw, mawala. Siya magbabasa sa National Bookstore, kami gagala-gala doon. Hindi kami mawawala kasi may lobo. Nakikita niya. No? Ako, gagawin ko, sasama ko sa nanay ko. Kasi sa nanay ko, pag sumama ko, mag-grocery kami. Tapos sabi nanay ko, piliin nyo na yung gusto ninyo. Ganon. Pagkatas mag-grocery, magmimerienda pa kami. No? Sa tatay ko, wala nang merienda, kaya makananay ako eh.
Oh, at yun na napansin ng tatay ko. Oh, hindi ko lang alam sa nanay ko kung makadanichi ba yan. Oh, kasi yung nanay ko, naku, no, sumasakit ang ulo ko. No? Di ba dapat ganon? Pag pamilya ka, panig ka doon, kaalyado ka nun. Kaya nga, dapat ang bawat isa sa atin, makapamilya. Di ba? Pag-ibig sabihin makapamilya, lahat ng iniisip mo, lahat ng gagawin mo, para sa pamilya. Panig ka sa pamilya. Kaya yung mga anak dyan na nagtatrabaho na, makapamilya ka dapat. Di ba? Magbigay ka naman. No? Pangkuryente man lang. Pangambag sa tubig. Di ba? Pangambag sa anong gastusin. Dapat ganon. Kasi nung ikaw ay pinapalaki, yung magulang mo, makaanak. Nung wala kang pangbaon, nanay mo, naghahanap ng baon. Oh, ngayong malaki ka na, hindi ka man lang makanina, makaama. Ikaw asawa, dapat makaasawa ka. Lahat ng gagawin mo, iisipin mo para sa asawa. Kakampi mo ang asawa. Kaalyado mo ang asawa. At ganun din ang Diyos. Tayo mga binyagan, pamilya ng Diyos, dapat makadiyos. Lahat ng gagawin, lahat ng iisipin, kaalyado natin ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Pero nakakalungkot, ang daming Katoliko, kapag meron lang nakitang mali sa simbahan, tinutulig sa ang simbahan. Hindi naman perpektong simbahan. Kasi tao pa rin ang simbahan. Pero nawawala yung pagiging maka. Di ba pamilya ka ng simbahan? Tinutulig sa mo simbahan, pero pagka merong bebendisyonan, kapag may multo sa bahay nyo, sino tinatawag mo? O, yung pare, di ba? O, kapag may sakit na, sino tinatawag mo? O, pare pa din, di ba? O, kapag may namatay na, sino tinatawag mo? O, pare pa rin, di ba? Pero magkamali lang ng konti, abay, inaway mo na. O, tingnan mo yung ngayon, yung mga deboto doon sa Quiapo. O, hindi naman talaga perpektong simbahan. Sa damit, milyon-milyon na yan, kanya-kanyang, di ba? Kanya-kanyang paraan, kanya-kanyang isip. Bakit? Kasi ang tao nagiging kampi sa sarili. Gusto ko makahawak. Gusto ko makahipo, kanya-kanya. Kaya pagkampi sa sarili, ano tawag? Makasarili. Ito ang tinuturo sa atin. Maging banal sa pagiging makadiyos. Lahat ng iisipin, lahat ng gagawin, panig at kakampi ang Diyos. Dahil anuman ang iyong gawin, magkamali ka man, magkasala ka man, sumuway ka man, ang Diyos makatao. Laging kampi sa'yo. Laging panig sa'yo. Laging kapakanan mo. Buti pang Diyos, makatao. Sana ang tao, makadiyos. Mga kapatid, bilang binyagan, tayo'y iniimbitahan na matutunan ng aral mula sa binyag ni Jesus ang maging mapagpakumbaba, pagsunod, at pagpapakabanal. Amen. Amen.